Genius Daddy in the City Kabanata Siyam. Makalipas ang ilang paghinga, sumugod siya sa pintuan ng villa sa tapat. Akmang ilalabas na niya ang susi para mabuksan ang pinto, nagmamadaling lumabas sa loob ang isang matandang nakasuot ng mahabang damit. Ikaw ba si Mr. Ye? Magalang na sabi ng matanda pagkabukas ng bakal na pinto. Nagtanong si Ye Chen, tagalintay ka ba? Mr. Ye, my name is Li Fu, you can just call me A Fu. Inayos ni Kuya Leopard na pagsilbihan ka sa madaling araw, kasama na ang pang-araw-araw mong buhay, pati na rin ang paglilinis at paglilinis ng villa. Napakababa ng katawan ni A Fu. Tumango si Ye Chen, at pagkatapos ay pumasok sa villa. Nakipagsabayan si A Fu sa kanya, at may mga hardin, swimming pool, at hot spring sa abot ng mata. Nagpakilala si A Fu ng ilang salita paminsan-minsan. Sa pangkalahatang opisina ng Lincheng Development Zone, si Yeming, ang deputy director ng opisina, ay tumingin sa kanyang asawa at anak na babae at kay Liu Feng sa kanyang harapan, at walang magawang sinabi, bakit ka nandito? Sa pagtatapos ng talumpati, sinabi niya ang isa pang salita kay Xiao Wu, na naka-duty, at pagkatapos ay inakay ang tatlo sa likuran niya sa labas ng general office. Kung tutusin, hindi ito lugar para makipag-chat. Pagkatapos maghintay sa burol sa likod ng isang komprehensibong opisina, dito maaari kang magkaroon ng panoramic view ng mga villa sa ilalim ng burol. Pagkatapos ay tumingin muli si Yeming kay Ye Wen at sinabing, mukhang hindi araw na pahinga ngayon, bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Ibinaba ni Ye Wen ang kanyang ulo at walang sinabi. Anong klaseng trabaho ka pa? Halos magalit ang anak natin sa lalaking iyon. Galit na sabi ng ina ni Ye Wen na si Yang Hui. Natigilan si Yeming at nagtanong, sinong lalaki? Ano ang nangyayari? Pamangkin mo si Ye Chen. Pinandilatan siya ni Yang Hui at nakangising sinabi, kaarawan ni Wenwen kahapon, at talagang binigyan siya ng iyong magaling na pamangkin ng walang kwentang bagay sa harap ng isang kasamahan. Si Yeming ay mukhang nagtataka, para lang dito. Alam ninyong lahat ang sitwasyon ng pamilya ni Xiao Chen kaysa sa akin. Sapat na para sa mga tao na magpadala ng mga regalo para ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ano pa ang pakialam mo? What are you talking about? Let's lose face for our daughter. Si Yang Hui ay sumigaw sa kanya ng labis, hindi ko siya hinayaang ipakilala sa kanya na magtrabaho sa Wenwen Company ng maaga. Kung hindi ka nakinig, ang batang iyon ay nakikigulo sa kumpanya, para hindi maiangat ni Wenwen ang kanyang ulo. Sumimangot si Yeming at tumingin kay Ye Wen, Wenwen, totoo ba talaga iyon? Si Liu Feng sa gilid ay nagmamadaling nagsabi, Uncle Ye, ito ay higit pa. Pagkarating ni Ye Chen sa aming kumpanya, hindi niya iginalang ang kanyang mga kasamahan at pinuno, tamad sa trabaho, late dumating at maagang umalis, kung hindi dahil sa pagiging pinsan niya ni Wenwen, matagal ko na siyang pinaalis. Masasabing para Sir On si Ye Chen, muntik na niyang tawagin si Ye Chen na isang bisyo na bastard. Si Ye Wen, na kanina pa nakayuko, ay tumangala, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, at hindi siya umimik. Kahit na marami sa mga salita ni Liu Feng ay gawa-gawa lamang, hindi pa rin siya lumabas para bigyang katwiran ng anuman. Sino ba kasing nakakainis sa lalaking yun? Umiling si Yeming, at hindi pa rin siya naniniwala hanggang ngayon, dahil si Ye Chen ay palaging isang matino at masunerang bata sa kanyang impresyon. Nang makita siyang ganito, hindi napigilan ni Yang Hui na mapamura at sinabing, narinig mo ba? Sabi nga ni Liu Feng, paano ito magiging peke? Yeming, hindi ko maintindihan, ikaw ang Deputy Director ng Tangtang Development Zone Office, bakit mo ipinipilit? Lahat ng uri ng pangangalaga sa isang piraso ng basura. Dahil siya ay aking pamangkin, at ang kanyang ama at ako ay magkapatid sa iisang ina. Tiningnan siya ni Yeming ng walang ekspresyon at same time na sinabi. Nang makitang mag-aaway na naman ang kanyang mga magulang, bigla siyang pinigilan ni Ye Wen at sinabing, okay, please stop saying a few words, naiinip na ako. Kasabay nito, ang kanyang pagkasuklam kay Ye Chen ay tumaas sa sukdulan. Kasalanan ng lahat ang lalaking iyon, kung hindi dahil sa kanya, paanong muntik na siyang madumihan kagabi, at paano na lang ang mga magulang niya ngayon ay nagtatalo. Tingnan mo, mukhang Ye Chen iyon. Sa sandaling ito, biglang napabulala si Liu Feng. Maraming tao ang tumingin pataas at pababa sa direksyon ng kanyang mga daliri, at nakita ang isang payat na binata na naglalakad palabas ng Villa Group. Siya talaga, nandyan pa yung multo. Biglang lumubog ang mukha ni Yang Hui, ngunit ano ang ginagawa niya sa Villa Complex? Lahat ng bilyonaryo nakatira doon. Ayaw niyang magnakaw ng mga bagay-bagay, di ba? Kakaibang sabi ni Liu Feng. Siya ay nabighani sa kayamanan na ito sa development zone.
Kahit na ang pinakamurang halaga ng bahay ay 20,000 square meters, lalo na ang Kowloon Bay sa gitna, na matatawag na palasyo sa isang villa. Gayunpaman, nabighani lang siya. Alam niya pa rin na sa kanyang sariling antas, kahit na naghihirap siya ng daan-daang taon, hindi niya ito kayang bayaran. Sinulyapan ni Yang Hui si Yeming at malamig na ngumiti, tingnan mo ang iyong magaling na pamangkin, na talagang nababawasan sa pagnanakaw ng mga bagay. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Bahagyang dumilim ang mukha ni Yeming, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Ye Chen. Kalalabas lang ni Ye Chen sa Kowloon Bay at uuwi na sana nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pangalawang tiyuhin, pagkatapos ay tumingala sa bundok, at siguradong nakita niya ang pangalawang tiyuhin at iba pa. Agad siyang naglakad, tumingin muna kina Liu Feng at Ye Wen na may malaking pagtataka, at pagkatapos ay ngumiti kay Yeming, pangalawa tiyuhin, bakit ka nandito? Si Ye Wen ay tumalikod sa kanya, si Yang Hui ay mukhang mapanlate, at si Liu Feng ay lihim na natuwa. Pumunta sa akin ang iyong pangalawang tiyahin, kaya lumabas ka at nagsalita ng ilang salita sa kanila. Casual na sinabi ni Yeming, tumingin kay Ye Chen at nagtanong, Xiao Chen, bakit ka nandito? Iyon ay sinabi, ngunit siya ay nalilito sa kanyang puso, at talagang nag-aalala na si Ye Chen ay pupunta sa lugar na ito na tinatawag na lokal na malupit upang magnakaw ng mga bagay. Bagamat nakatalikod si Ye Wen kay Ye Chen, tahimik niyang itinaas ang kanyang mga tainga. Tinitigan ni Yang Hui at Liu Feng si Ye Chen, inaabangan ang isasagot niya. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, ikalawang tiyuhin, pumunta ako upang makita ang bahay. Tingin sa bahay. Nakabili ka ba ng bahay dito? Natigilan si Yeming sa una, pagkatapos ay nagulat. Tumango si Ye Chen, tama. Bumagsak lang ang boses. Agad na napangiti si Yang Hui, bumili ka ng bahay sa development zone na ito. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa amin? Marvin Ye, masyado ka bang nagyayabang? Alam mo ba kung ano ang average na presyo ng bahay sa development zone na ito? Hindi napigilan ni Liu Feng na matawa, pagkatapos ay iniunat ang dalawang daliri at sinabing, to tell you the truth, ang average na presyo ay 25,000, at ang pinakamababang presyo ay 17,800. Ang mga makakabili ng bahay dito ay pawang mga bilyonaryo. Pagkatapos sabihin ito, tiningnan niya si Ye Chen ng may paghamak, na para bang gusto niyang makita sa mukha ni Ye Chen ang gulat pagkatapos malantad. Gayunpaman, mahinang huminga si Ye Chen. Palihim na umiling si Ye Wen. Walang pag-asa. Hindi nagbabago ang kamatayan. Ang ngiti sa mukha ni Yeming ay unti-unting lumamig, at may bakas ng pagkamuhi na ang bakal ay hindi bakal, at maging siya ay naramdaman na si Ye Chen ay nagyayabang. Inilagay ni Yang Hui ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at sinabing may kalahating ngiti, dahil sinabi mong bumili ka ng bahay dito, okay? Pagkatapos ay ipakita mo sa amin kung alin ito, baka alam pa ng iyong pangalawang tiyuhin. Oo, si Uncle Ye ang deputy director pa rin, at personal na pinangasiwaan ang pagtatayo ng mga villa na ito. Sabi ni Liu Feng, sa takot na hindi magulo ang mundo. Tumingin si Ye Chen kay Yeming, pagkatapos ay tumalikod at itinuro ang Jiulong Bay sa paanan ng bundok, at sinabing, iyan ang set. Ha. Saglit na natigilan si Liu Feng, at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang tiyan at tumawa, Ye Chen, ibig mo bang sabihin ay binili mo ang Jiulong Bay? Actually, hindi ko binili, binigay sa akin ng iba. Nakangiting sabi ni Ye Chen. Nilingan ni Yang Hui si Yeming na may malungkot na mukha, at tuwang-tuwa na sinabi, tapos na, ang iyong pamangkin ay walang magawa. Bagamat hindi niya masyadong alam ang tungkol sa mga bahay, alam din niya na ang Kowloon Bay ang pinakamahusay sa grupo ng villa. Sa ganitong paraan, ang buong villa plus swimming pool, hardin, garahe at iba pang mga pasilidad, ang presyo ay hindi bababa sa higit sa 70 milyon. Sino kaya ang walang utak para mamigay ng 70 milyon? Huminga ng malalim si Yeming, tumingin kay Ye Chen ng masalimuot na tingin, at sinabing, Xiao Chen, hayaan mo akong sabihin ang gusto mo, hey. Sobrang disappointed siya kay Ye Chen ngayon. Natawa si Ye Wen at naisip, tatay, ngayon alam mo na kung sino ang lalaking ito. Uncle Ye, dahil palaging iginiit ni Ye Chen na sa kanya ang Kowloon Bay, gawin na lang natin, at hayaan na lang natin na dalhin tayo ni Ye Chen para tingnan kung ano ang hitsura ng isang mansyon. Inilibot ni Liu Feng ang kanyang mga mata at biglang nagsalita. Agad na nag-react si Yang Hui at muling tumango, oo, 5 taon nang nasa labas si Xiao Chen, at baka siya ay maging isang nakatagong mayaman. Dapat mong makita ito. Nang makitang si Yang Hui at Liu Feng ay desperadong tumatakbo kay Ye Chen, hindi napigil ang sinabi ni Yeming,
kalimutan mo na ito, nagbibiro si Xiao Chen, huwag mong seryosohin, bumalik ka. Ibinuka ni Yang Hui ang kanyang bibig at sa wakas ay umulit-ulit, habang si Liu Feng ay nabigo. Sabik siyang makita si Ye Chen na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili, ngunit sinabi iyon ni Yeming, at magiging agresibo siya kung ipipilit niya. Nang malapit nang umalis ang ilang tao. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Ye Chen, okay, pangalawang tiyuhin, may oras lang ako ngayon. Kung gusto mo talagang makita ito, maaari kitang dalhin doon ngayon. Sa sandaling sinabi niya ito, ilang mga tao ang natigilan saglit, iniisip na mali ang kanilang narinig. Binigyan siya ni Ye Wen ng masamang tingin. Kailan mo ito isusuot? My dad took the initiative to let you down the stairs. Hindi mo lang ito nabigo na unawain, ngunit iginiit mo ito. Ang mga kasinungalingan ay palaging malalantad. Xiao Chen, ikaw. Kumunot ang noo ni Yeming, sa pagkakataong ito ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Liu Feng ay lihim na natuwa, at nagmamadaling sumabad, Uncle Ye, dahil si Ye Chen ang nagkusa na mag-imbita, tara na at tingnan natin, kung hindi ay iisipin niyang hindi natin siya bibigyan ng mukha. Ye Chen, Ye Chen. Sa pagkakataong ito, patay ka na talaga. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang sitwasyon pagkatapos malantad ang kasinungalingan ng ilang sandali. Sinulyapan ni Yeming si Ye Chen na walang magawa, at nang magsasalita na sana siya, hinawakan ni Yang Hui ang kanyang kamay at naglakad pababa. Habang naglalakad, ano ang pinagsasabi mo, napakagaling ng pamangkin mo, pakiusap tama rin na bisitahin ng nakatatanda mo ang kanyang bagong baylang mansyon. Ayaw pumunta ni Ye Wen, ngunit pagkatapos makita ang mapagpanggap na kalmadong ekspresyon ni Ye Chen, hindi siya nagalit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad patungo sa mga vilya sa ibaba. Umiling si Yeming habang naglalakad, nag-iisip saglit kung paano tutulungan si Ye Chen na lumibot sa field, at sa kadahilan ng hindi niya saktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, tinuruan niya siya ng ilang salita ng tama. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ilang tao ang naglakad patungo sa gilid ng artificial na lawa sa tapat ng Kowloon Bay. Sa ilalim ng tingin ng lahat, tanaw nila ang mga magagandang tanawin sa paligid ng Kowloon Bay, at nabigla silang lahat sa palasyo sa tapat ng vilya. Nang makitang walang daan sa unahan, tumikim si Yang Hui at sumulyap kay Ye Chen, at tuwang-tuwa na sinabi, sabi ko Xiao Chen, walang daan sa unahan, sabihin mo sa akin, Master, paano tayo makakarating doon? May artificial lake sa paligid, dapat mahigit 10 metro ang lapad ng lawa, at wala pang tulay na ginawa. I think the villa owner did this purpose. The purpose is to prevent some random people from pass by. Nakangiting pakilala ni Liu Feng, sadyang kinagat ang 3 at 4, binigyan niya ng matalim na tingin si Ye Chen. Napabuntong hininga si Yeming, pumalit at sinabing, ang villa na ito ay pag-aari ng mayaman na si Lin Tai. Marahil ay hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Lin Tai, ngunit si Brother Leopard, dapat mong malaman. Kuya Panther. Si Liu Feng ay sumipsip ng malamig na hangin, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang Leopard Brother ba ang kumokontrol sa buong Forest City sa ilalim ng lupa, at ang enerhiya ay sumasakop pa sa buong Tianan Province? Medyo alam niya ang salitang leopard, at malabo pa rin niyang naalala na noong huling beses na nag-internet siya at ang iba sa isang internet cafe, nasaktan niya ang kapatid ni Brother Leopard na si Viper. Si Chen Wu, na tumatakbo sa East Street, ay tapat sa pugo sa harap ng ahas. Pareho. Gaano kitikot si Brother Leopard? Siya pala. Tumango si Yeming at may takot na sinabi, ang hindi mo alam ay hindi lang ito isang matigas ang ulo na lalaki sa dilim, kahit sa bukas, walang sino man ang manggahas na saktan siya. Pass. Xiao Chen, hindi mo man lang sinabi na sa iyo ang villa na ito. Bakit mo na naman binunot si Kuya Leopard? Nagkunwaring nalilito si Yang Hui at tumingin kay Ye Chen. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, ito ay mula kay Lin Tai noon, ngunit ipinasa niya ito sa akin mamaya. Sabi ko Ye Chen, pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Hindi na napigilan ni Liu Feng ang pagngisi, at nginisyon, hindi madaling guluhin si Kuya Leopard. Nagkunwari kang villa niya at dinala mo ulit kami dito. Kung ipaalam mo sa kanya, malas ka kung naruroon ka. Ayos lang, hindi siya nag-dare. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, kinuha ang kanyang mobile phone, tumawag, at sinabi sa loob, dalhin ang speedboat. Nang makita ang eksenang ito, lumakas at lumakas ang ngiti sa mukha ni Liu Feng. Kunwari ka lang, hindi ka talaga mamamatay hanggang sa Yellow River. Kung talagang nasaktan mo si Brother Leopard, ako ang unang magsasabi na nagsinungaling ka. Tayo. Tumingin si Ye Wen kay Ye Chen nang may pagkasuklam, pagkatapos ay bumaling kay Yeming at Yang Hui at sinabing, Tatay, Nanay, bumalik tayo, nakakatamad.
Talagang ayaw niyang tingnan si Ye Chen ngayon. Kahit ganoong oras, nakahawak pa rin siya, at tinawag pa niya ang speedboat para sunduin kami. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagkaroon ng malakas na ingay sa kabila ng lawa, at pagkatapos ay nakita ko ang isang puting speedboat na mabilis na dumarating mula sa kabilang panig na humahampas sa mga alon. May speedboat ba talaga na paparating? Tumingin si Yang Hui kay Ye Chen na may gulat na ekspresyon. Sa kanya ba talaga ang vilya na ito? Umiling si Liu Feng at sinabing matuwid, hindi ako dumating para sunduin tayo. Dapat ang may-ari sa kabilang banda ang nakakita sa atin na nakatayo dito, kaya nagalit siya. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi napigilan ni Yang Hui at Yeming nakabahan, at malamig na tiningnan ni Yang Hui si Ye Chen, sa pagkakataong ito ay pinatay mo kami. Forget it, I'll try my best to negotiate with them after kung maghintay na may dumating. Ngumiti ng mapait si Yeming. Ngumiti si Ye Chen nang hindi nagsasalita. Hindi nagtagal at nagmaneho ang speedboat patungo sa lawa sa paanan ng ilang tao, at pagkatapos ay bumaba mula rito ang isang matandang nakasuot ng mahabang gown. Ang matanda ay may suot na gintong wire na salamin at may kakaibang tindig. Siya ba ang may-ari ng vilya? Nang magkaiba ang iniisip ng lahat, dumating si Li Fu sa pampang at tumakbo sa tabi ni Ye Chen. Sa gulat na ekspresyon ng lahat, yumuko ang matanda kay Ye Chen, at magalang na sinabi, Mr. Ye, ang iyong pinakatapat na kasambahay, Fu, ay narito. Sa buong proseso, hindi siya tumingin sa ibang tao. Ilang sandali, lahat maliban kay Ye Chen ay nakatayo sa lugar ng ilang sandali, at nagkaroon ng patay na katahimikan. Bahagyang tumanggaw si Ye Chen, itinuro ang kanyang daliri kay Yeming na nasa tabi niya, at sinabing, sa pagkakataong ito gusto kong dalhin ang ilan sa aking mga kamag-anak upang bisitahin, ito ang aking pangalawang tiyuhin, si Yeming, na kasalukuyang deputy ng General Office ng Development Zone. Director. Kumusta Direktor Ye, lagi kong naririnig na mayroon kaming isang napakatapat at matuwid na direktor ng opisina dito, ngunit hindi ko pa ito nakita. Noong nakita ko ito ngayon, talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito. Magalang nangumiti si Li Fa Kong Yeming. Ikanaway ni Yeming ang kanyang mga kamay sa takot, napalunok at sinabing, Xiao. Xiao Chen, Jiulong Bei talaga. Iyo ba talaga? Hindi niya alam kung paano ay describe ang mood niya sa mga oras na ito. Nakita na niya ang matandang ito noon, ngunit ang kabilang partido ay sobrang dominante sa oras na iyon, at hindi niya kailanman inilagay ang kanyang sarili sa mga mata ng representante na direktor. Paano siya naging ganito ngayon? Mapayapa. Ngumiti si Ye Chen at magsasalita na sana, nang unang sabihin ni Li Fu, Director Ye, ang Kowloon Bay ay kay Mr. Ye, at ito ay ibinigay sa kanya ni Brother Leopard. Bumagsak ang boses. May pakiramdam si Yeming na umiikot ang mundo. Bahagyang bamuka ang mga labi ni Ye Wiwen, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pag-aalinlangan, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng nag-aalab na sensasyon sa kanyang mukha. Hindi naman pala siya nagsisinungaling simula pa lang. Nakakahiya na iniisip ko pa na nagpapanggap siya. Saglit na asul at puti ang mukha ni Yang Hui, para siyang napahawak sa lalamunan, hindi siya nakaimik. Ang pinaka-exaggerated sa kanila ay si Liu Feng. Sa sandaling ito, patuloy siyang dumudura, at tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Mr. Ye, ang kasambahay, na ipinadala ni Brother Leopard. Ang mga keyword na ito ay paulit-ulit na umuungal sa kanyang isipan, ito. Ito ba talaga ang taong malapit sa kumpanya, nakasuot ng maruruming damit, at na-dismiss bilang isang payaso sa kanyang paningin? Sandaling tumahimik ang hangin sa pinangyarihan. Pinunasan ni Marvin Ye ang kanyang mga luha at tumingin kay Marvin Ye, at natawa sa sarili, Marvin Ye, masaya ba? Hindi mapigilan ni Ye Chen na sumimangot, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil may ganyang mansyon ka, bakit mo ako hinayaang ipakilala sa kumpanya natin in the first place? Bakit nag-iwan ka ng masamang impresyon sa akin? Sa sobrang yaman mo, bakit mo ako pinapahiya ng ganyang regalo sa kaarawan? Hehe, masaya bang magpanggap na baboy at kumain ng tigre? Masaya bang asarin ang taong mas mahina sa'yo? Dahil gusto mong magpanggap, bakit hindi magpanggap hanggang sa huli? Habang nagsasalita si Ye Wen, lalo siyang umiiyak. Malumanay na sinabi ni Ye Chen, hindi ko naman sinasadya. Ang dahilan kung bakit ako sumali sa kumpanya ay dahil nahihiya akong tanggihan ang kabaitan ng pangalawang tiyuhin, at pangalawa, ito ay isang paliwanag sa aking mga magulang. Hindi niya planong ibunyag ang usapin ng vilya sa simula, ito ay ganap na dulot ng patuloy na pag-aapoy ni Yang Hui at Liu Feng sa apoy. Wen, bakit mo kinakausap ang pinsan mo? Si Yeming, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling pinagalitan ang kanyang anak nang makita niya ang lahat ng uri ng kalokohan.
Sasabihin ko na, busog na ako sa'yo. Ungol ni Ye Wen, tumalikod at tinakpan ang kanyang bibig at tumakbo palabas. Wen. Nagbago ang mukha ni Yang Hui, at tinitigan niya ng masama si Ye Chen, na parabang may ginawa itong karumal-dumal na bagay, at pagkatapos ay hinabol siya. Sinamantala ni Liu Feng ang pagkakataon para makahabol ng mabilis, ayaw niyang manatili dito kahit saglit, huwag na lang pumasok at bisitahin ang villa. Napatingin si Ye Chen sa direksyon kung saan aalis ang iilang tao, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata para tingnan si Ye Ming sa tabi niya, ikalawang tiyuhin, ako. Xiao Chen, you don't need to apologize, you're absolutely right, it was Wen who spoiled by me since she was a child, and developed a arrogant character, plus your second tita kept instilling some ideas in her, that made her preconceived about it. You feel bad. Tinapik ni Yeming ang kanyang balikat at nagsabi ng isang salita ng pagkakasala, umiling at umalis. Si Ye Chen ay nakatayo roon ng ilang sandali, at pagkatapos na payagang bumalik si Li Fu, nagmamadali rin siyang umuwi. Forest City, ang O Family Villa. Nang makuha ni O Golyang ang ulat ng medikal na pagsusuri mula sa ospital at makita ang salitang, positibo, dito, nanginginig ang kanyang buong katawan, at pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Positibo. Tama si Ye Chen, may AIDS talaga siya. Paft. Lalong naparalisa si Zhou Min sa lupa. Sa sandaling nakita niya siya, biglang nag-react si O Golyang, lumapit at sinuntok at sinipa siya, asawa, kasalanan mo ang lahat. Maliban sa ina ni O Lan, nahawakan na rin niya si Zhou Min sa kanyang buhay. Mula nang si Shen Shuhua ay dumanas ng sakit sa pag-iisip 3 taon na ang nakararaan, hindi na niya ito ginalaw. Pagkatapos ang tanging paliwanag ay ang AIDS sa kanyang katawan ay na-upload mula kay Zhou Min. Bitch, tell me honestly, bukod sa akin, ilang tao na ba ang nakasama mo? Sa pag-iisip nito, naging kakilakilabot ang mukha ni O Golyang. AIDS yan, walang kwenta. Napasigaw si Zhou Min at nanginginig, bukod sa iyo, ako. Natulog ako kay Ding Xiao. Ding Lei. Si O Golyang ay galit na galit. Si Ding Lei ay ang general manager ng Shenghua Group, at gusto ni O Golyang na pakasalan ang kanyang anak sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang babae ay magkakaroon ng relasyon sa kanyang magiging manugang. Humihikbi si Zhou Min, siya nga, pinapainom ako ni Ding Xiao ng gamot sa bawat oras, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Clap. Kinagat ni O Golyang ang kanyang mga ngipin at sinampal siya sa mukha, sa sobrang galit na halos mawala ng malay, tinakpan ni Zhou Min ang kanyang namamagang mukha, at umiyak, Golyang, itigil muna ang pambubugbog, mayroon pa tayong pag-asa, ang mga ngalunya na iyon, hindi, ang henyong doktor na pinangalanang Ye ang dapat magkaroon ng paraan para iligtas tayo. Ang henyong doktor na pinangalanang Ye. Natigilan sandali si O Golyang, pagkatapos ay naisip si Ye Chen, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at tuwang-tuwang sinabi, oo, kaya niya tayong iligtas. Bago iyon, hindi lamang nakita ni Ye Chen na silang dalawa ay may AIDS, ngunit pinagaling din niya ang sakit sa isip ng kanyang asawang si Shen Shuhua. Ang gayong pamamaraan ay hindi mahuhulaan. Ngunit nang maisip niya ang ginawa niya kay Ye Chen noon, ang pag-asa na sa wakas ay isinilang niya ay biglang nawala, at sinuntok at sinipa niyang muli si Zhou Min, asawa, kasalanan mo ang lahat, na humiling sa iyo na pag-alitan si Ye Chen. Ang henyong doktor ay isang mga ngalunya. Golyang, O Lan at Ye Shini ay magkaibigan at may napakalapit na relasyon. Hanggat nagmamakaawa ka kay O Lan, sa mukha ni O Lan, tiyak na ililigtas tayo ni Ye Shini. Mapait na pakiusap ni Zhou Min. Nagising si O Golyang na parang panaginip, oo, mukhang gusto ni Ye Shini si Lanlan. Hanggat tinatanggap ko ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang manugang, tiyak na ililigtas niya ako, oo, tiyak na. Kinaumagahan, nang si Ye Chen ay katatapos lamang magpadala kay Mengmeng sa paaralan at pupunta na sana sa Kowloon Bay, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Gu Xiaokan, Mr. Ye, ang Lamborghini na ibinigay ko sa iyo noon, at ang mga pamamaraan ng shareholding ng kumpanya ay tapos na lahat, may oras ka pa bang pumunta? Namamahagi ng kumpanya. Walang malay na sabi ni Ye Chen. Oo, shares ito ng kumpanya. Dapat alam mo ang tungkol sa Yafele Cosmetics Company, di ba? Ang asawa kong si Fang Yuan ang chairman ng kumpanya noon, at siya ang nagmamay-ari ng 60% ng shares. Ngayon nalipat na ito sa pangalan mo. Nang marinig ito, natigilan si Ye Chen saglit, at hindi siguradong nagtanong, sigurado ka bang Yafele Cosmetics iyon?
Oo, nagpatawag din ako ng board of directors doon, at kinumpirma kita bilang chairman. Ulit ni Gu Xiaokon. Okay, ngayong alam ko na, pupunta ako sa kumpanya para tingnan muna. Ibinaba ni Ye Chen ang telepono pagkatapos magsalita, at pagkatapos ay mukhang nalilito. Hindi ba yan ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Masyado bang nagkataon? Umiling siya, pinahinto niya ang isang kotse at nagmamadaling tinungo ang Yovlay Cosmetics Co. Limited. Anyway, dapat makita ito. Pagdating pa lang niya sa kumpanya, nakita ni Ye Chen si Liu Feng nang papunta siya sa opisina ng chairman. Medyo hindi natural ang mukha ni Liu Feng. Sabagay, buhay pa rin sa kanyang isipan ang nangyari kahapon. Kapag naiisip niya ito, nag-iinit ang mukha niya. Hindi, kailangan kong gumawa ng paraan para mapatalsik ang batang ito, kung hindi, banta ko ang sarili ko sa kanyang lakas sa madaling panahon. Ikaw, Ye Chen, hang muli, basta manatili ka sa kumpanyang ito ng isang araw, mas matanda ako sa iyo, at guguluhin kita, at hindi ka magiging pareho. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Liu Feng ng may pagmamalaki, at nagmamadaling tinawag si Ye Chen, Ye Chen, halika rito, may sasabihin ako sa iyo. Tumingin si Ye Chen sa kanya nang hindi gumagalaw. Ye Chen, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo may mansyon ka at hindi sineryoso ang mga tao, di ba? Napasubsob si Liu Feng sa kanyang mukha at nagbanta, huwag kalimutan, empleyado ka pa rin ng kumpanya, at ako ang boss mo ay may karapatang hayaan kang gumawa ng mga bagay para sa kumpanya. Nagtatrabaho sa kumpanya. Ngumiti si Ye Chen at sinundan siya sa opisina ng Departamento ng Pagbebenta ng may labis na interes. Sa oras na ito, lahat ay dumating na, at lahat ay tumingin kay Ye Chen na may nanlilisik na mga mata. Si Ye Wen lang ang nagkunwaring hindi siya nakikita. Pagkaupo ni Ye Chen, biglang ngumiti si Liu Feng at sinabing, Ye Chen, ilang araw ka na rito, at dapat pamilyar ka sa saklaw ng negosyo ng kumpanya. Magtatalaga ako sa iyo ng gawain sa pagbebenta. Kung hindi mo ito makumplito, maliit ang bawas sa sweldo, at matatanggal ka sa trabaho. Anong gawain? Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Hindi na makatiis. Tumalikod si Liu Feng at kumuha ng dokumento mula sa kanyang mesa, inilagay ito sa harap ni Ye Chen, at same time na sinabi, ang kumpanya ay nagbebenta ng mga pampaganda, at ang gawain ay natural na magbenta ng mga pampaganda sa mga customer na may mataas na kalidad. Mayroong 2 dekalidad na produkto sa dokumentong ito. Mga customer, ang trabaho ninyo ngayon ay irekomenda ang aming mga produkto sa kanila. Bumagsak ang boses. Si Zhao Chen sa gilid ay hindi napigil ang matawa at sinabing, Ye Chen, lahat ng nasa sales department namin ay may mga naayos na gawain sa pagbebenta. Nakita kita bilang bagong recruit noon, kaya hindi ko ito inayos para sa iyo. Sabi nga, masaya siyang tumawa, dahil ang 2 dekalidad na kliyente na inayos ni Liu Feng para kay Ye Chen ay ang pinakamahirap at may pinakamasamang ugali. Bago nagsalita ng mga tao sa opisina, lahat sila ay pinagalitan ni Ou Golyang. Para naman kay Shen Shuhua, siya ay isang taong may sakit sa pag-iisip. Posible bang magbenta ng mga produkto sa isang taong may sakit sa pag-iisip? Palihim na umiling ang ilang matatandang tao sa opisina, at alam ng lahat na may pag-unawa na gagamitin ni Liu Feng ang bagay na ito para pahirapan si Ye Chen, at pagkatapos ay sibakin siya. Kinuha ni Ye Chen ang dokumento at nakita ang 2 pangalan na nakasulat dito, sina Ou Golyang at Shen Shuhua. Ilang sandali, medyo kakaiba ang mukha ni Ye Chen. Inakala ni Liu Feng na lumiliit siya, at nagmamadaling idinagdag, huwag mong isipin na binubuli kita, ang 2 kliyenteng ito ang pinakamahusay na paraan para makipag-usap. Kung hindi mo ito matatapos, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nagbingi-bingihan si Ye Wen, ibinaba ang kanyang ulo at gumamit ng panulat para gumuhit ng larawan, tutok na tutok, sa larawan ay isang taong naglalakad sa dilim, ang kabilang partido ay nakasuot ng clown mask. Sinulyapan ni Ye Chen si Liu Feng na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, sigurado ka bang gusto mong magbenta ako ng mga pampaganda sa 2 taong ito? Siyempre, bilasan mo at tumawag. Bago ka umalis bumaba ka sa trabaho, kailangan mong kumbansihin ang isa sa kanila. Malamig na ngumiti si Liu Feng. Nang maisip niya na magagalit si Ye Chen na magbibitiw siya ng may galit, ngumiti si Ye Chen at sinabing, maaari mo silang ibaba sa loob ng 10 minuto sa loob ng wala pang isang araw. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang nagkagulo ang buong opisina, at akala ng lahat ay mali ang kanilang narinig. 10 minuto. Humagalpak ng tawa si Zhang Li, at sinabing may masamang tingin, Ye Chen, masyado ka bang nagyayabang?
Tila may narinig na nakakatawa sina Zhou Kai at Zhao Chen, at hindi nila maituwid ang kanilang mga baywang sa pagtawa. Ngini siya ni Ye Wen ang sarili. Sa tingin mo ba kung may vilya ka, mapapalaki ka na hindi mo mahanap ang norte? Si Ogolyang ang boss ng Tianchen Group, at ang halaga niya ay 10 beses sa iyo. Ang iyong kapital ay wala sa mata ng iba. Okay, may kikinig ako sa iyo. Kung hindi mo kaya sa loob ng 10 minuto, lalayo ka na. Nagmamadaling sinabi ni Liu Feng, dahil sa takot na biglang pagsisihan ito ni Ye Chen. Forest City, Wenner Hotel. Tumingin si Olan kay Ogolyang at Zhou Min sa kanyang harapan ng walang magawa. Dahil gumaling ang kanilang ina na si Shen Shuhua, lumipat ang kanilang mag-ina sa hotel upang manirahan sa hotel, sinusubukang gumuhit ng linya sa kanilang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa siyang lumapit sa pinto. Tahimik na nakaupo si Shen Shuhua sa gilid, nakatingin kina Ogolyang at Zhou Min na walang emosyon sa kanilang mga mata, na parang mga estranghero. Hindi pinansin ni Ogolyang ang pagwawalang bahala ng mag-ina ni Olan, at pagkatapos tumalikod at sampilan si Zhou Minfan sa lupa, tumingin siya sa mag-ina ni Olan na may guilty face at sinabing, Lanlan, Mrs., pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa aking mga nagawa noon, hindi ako tao, nabulag ako ng Lord. Habang nagsasalita siya, sinampal niya ang kanyang sarili at umiiyak, ngunit natanggap ko na ang parusang nararapat sa akin. Mayroon akong AIDS. Kapag nagkaroon ako ng AIDS, mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Ngumisi si Shen Shuhua, ang kanyang asawa ay nakikipagtalik sa ibang babae at nagkaroon ng AIDS bilang resulta. Napakalaking kabalintunaan nito. Tay, may AIDS ka ba talaga? Hindi makayanan ang sinabi ni Olan, at sa parehong oras ay nabigla, ngunit hindi niya inaasahan na magiging tama muli si Ye Chen. Mapait na ngumiti si Ogolyang, nakalabas na ang medical report, positive ang blood test ni Dad. Lanlan, alam ni Dad na maganda ang relasyon niyo ni Yeshini. Itay please let Yeshini save me, Dad is wrong at hindi na kayo pipiliti na magpakasal muli. Kay Dingley, on the contrary, I will support you and Yeshini together. Dad, anong sabi mo? Namula ang mukha ni Olan dahil sa pagkawasak, at galit na sinabi, hindi kami ni Ye Chen sa ganoong uri ng relasyon. Hindi niya alam na ang kanyang reaksyon ay lalong nagpapatunay sa hula ni Ogolyang, nang si Ogolyang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at luluhod na sana para kay Olan. Dito, kinuha ni Ye Chen ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Ogolyang sa ilalim ng naiinip na paghihimok ni Liu Feng. Magsisimula na ang timer, may 10 minuto ka lang. Binuksan ni Liu Feng ang stopwatch sa kanyang telepono at sinabing may kalahating ngiti. Tinitigan din ni Zhao Chen, Zhang Li at ang iba pa si Ye Chen ng nanlalaking mata, lihim na umaasang may kakain ng tiyan at pagkatapos ay masisipa. Sa sandaling yumuko si Ogolyang, tumunog ang telepono, at ang kanyang mukha ay biglang sumabog sa mga asol na ugat. Matapos ay connecta ang telepono, dali-dali siyang sumimangot, sabi ko, nakakainis kayo sa pagbebenta. Kung ayaw mo, huwag, at tumawag ulit. Maniwala ka man o hindi. Ay dahil mande kita ng panggigipit. May AIDS siya ngayon, at dahil sa insidente ni Dingley, puno na siya ng apoy, at wala siyang balak bumili ng kahit anong cosmetics. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, ako si Ye Chen. Napangisi si Liu Feng nang marinig niya ang mga salita. Ikaw ba si Ye Chen? Bakit hindi mo sabihin na ikaw si Zhou Ronfa? Wala akong pakialam kung ano Ye Chen, Wang Chen, masama ang pakiramdam ko. Umungol si Ogolyang nang hindi malay. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, natigilan siya, nanlaki ang kanyang mga mata at nauutal, ikaw. Ikaw ba ang henyong doktor na si Ye Chen ay? Dahil pamilyar ang boses na ito, bangungot ito para sa kanya noon, ngunit ngayong narinig na naman niya ito, mas maganda ito kaysa sa tunog ng langit. Bahagyang bumantong hininga si Ye Chen, at nang magsasalita na sana siya, narinig niya si Ogolyang sa telepono na may uhog at luha, Master Ye, tulong, hindi kita dapat sinaktan noon, at sana ay marami kang matatanda. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, tumawag ako para magbenta sa iyo ng mga pampaganda, ngunit ayaw kong marinig ang tono mo ngayon lang. Kung ganoon nga, kalimutan mo na iyon. Pagkasabi niyan ay ibababa na niya ang tawag. At marami pang iba. Dr. Ye, sandali. Sa sandaling marinig ito ni Ogolyang, agad siyang nabalisa, Yeshini, gusto ko ng mga pampaganda. Gaano ko gusto, kahit anong presyo ang itanong mo, gusto ko. Nilingon ni Ye Chen si Liu Feng na may mapurol na mukha, nga pala, ilang nakapackage na mga pampaganda ang mayroon sa kasalukuyan ng ating Yovlay Cosmetics Company. Ilang set.
Wala ang kumpanya, pero 50,000 sets ang stock sa factory. Hindi pa naipapadala. One set is 499. Lumunok si Liu Feng at sinabi, ang script lang ay tila baluktot. Ngumuso si Ye Chen at sinabi sa telepono, sigurado ka ba kung magkano ang gusto mo? Mayroon kaming 500,000 set dito. 479 para sa bawat set. Bumagsak ang boses. Laking gulat ng mga tao sa opisina na halos mapaupo sila sa lupa at halos pag-alitan sila. Kuya 50,000 sets yan, paano ba naman nagiging 500,000 sets pagdating sa pwesto mo? Alam mo, ang isang set ng mga pampaganda ay nagkakahalaga ng 500 yuan, at ang 500,000 set ay nagkakahalaga ng 250 milyong yuan. Ang kabuuang taunang dami ng benta ng kumpanyang ito. Isa pa, lalaki si Mr. O. Kapag bumibili ng mga pampaganda, binibili rin niya ito bilang regalo. Kung makakakuha siya ng 12 ng set, mamamatay siya. Yes Shini, gusto ko ng 500,000 sets, pwede ko munang tawagan ang buong halaga. Walang iniisip na sabi ni O Golyang. Ito ay mabuti. Tumango si Ye Chen at nagtanong, by the way, dapat nasa tabi mo si Sister Shen, di ba? Hayaan mo siyang sagutin ang telepono. Nagmamadaling ibinigay ni O Golyang ang telepono kay Shen Shuhua na nasa tabi niya, at mahinang sinabi, hinahanap ka ni Ye Shini. Tuwang-tuwa ang mukha ni Shen Shuhua, dali-dali niyang kinuha ito, at lubos na nagpapasalamat, Ye Shini, hindi mo na kailangang sabihin, gusto ko ng 100,000 set ng mga pampaganda mula sa iyong kumpanya, at babayaran ko muna ang buong halaga. Bagamat 3 taon na siyang may sakit sa pag-iisip, nagbukas din siya ng kumpanya bago iyon, at mayroon siyang ipon. Ibinaba ni Ye Chen ang tawag nang hindi hinintay na sumagot si O Golyang, tumingin muli kay Liu Feng at nakangiting sinabi, okay, isa sa 2 taong ito ay handang bumili ng 500,000 sets mula sa amin, at ang isa naman ay handang bumili ng 100,000 sets, at pareho silang magbabayad muna. Buong bayad. Ibinuka ni Liu Feng ang kanyang bibig ng malawak, at sina Zhao Chen, Zhang Li, Zhou Kai, at Ye Wen sa gilid ay bamuka ang kanilang mga bibig, hindi makapagsalita. Ito na. At ito ay 600,000 set pa rin, isang listahan na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Masyadong magandang gawin ang negosyong ito, tama ba? Nang mahilo na ang lahat, biglang ngumisi si Zhao Chen, Ye Chen, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala. Para hindi matanggal sa kumpanya, kumuha ka talaga ng 2 tao para i-stage ang dramang ito at magsinungaling sa amin. Pagkatapos niyang sabihin ito, nag-react din ang ibang tao, at akala nila imposible. Si Liu Feng ay nagmamadaling tumingin kay Ye Chen ng malamig at sinabing, tama si Zhao Chen, Ye Chen, masyado ka na talagang lumayo, talagang ginagawa mo kaming mga tanga. Iminumungkahi ko na personal na tawagan ni Liu Xiao si President O at tanungin, kung magpapatunay na talagang kinuha siya ni Ye Chen, siya ay matatanggal kaagad. Sabi ni Zhang Li sa malamig na tono. Paulit-ulit na tumango si Liu Feng, agad na kinuha ang kanyang telepono, at muling idinial ang numero ng telepono sa dokumento. Sinabi ni Zhou Kai sa tamang oras, i-on ang speakerphone, hayaang makinig ng mabuti ang lahat, at saksihan ang mukha ng isang tao. Muling binuksan ni Liu Feng ang speakerphone, at ang tawag ay konektado pagkaraan ng ilang sandali, at ang boses ni O Golyang ay nagmula sa loob, alin. Huminga ng malalim si Liu Feng at maingat na sinabing nakangiti, hello, Mr. O, boss ako nang tumawag sa iyo para ibenta ang produkto kanina lang. Nalaman ng kumpanya namin na nagsisinungaling ang empleyadong ito tungkol sa performance niya, kaya tumawag kami para kumpirmahin sa iyo. Kung makumpirma na ang empleyado namin ay gumawa ng panloloko, tiyak na seryoso akong haharapin siya. Ang ibig mong sabihin ay ang henyong doktor na si Ye Chen ay, tama ba? Tanong ni O Golyang na hindi sigurado. Ngumiti si Liu Feng at sinabi, Mr. O, nagkakamali ka. Ye Chen ang pangalan niya, pero hindi siya henyong doktor, bagong empleyado lang ng kumpanya natin. Munting empleyado. Mataimtim na sinabi ni O Golyang. Tumango si Liu Feng, oo, ito ay isang maliit na empleyado. Ang taong ito ay karaniwang hindi tapat at mahilig manloko at maglaro. Munting ina. Bago pa man siya matapos magsalita, diretsyong nagsalita si O Golyang sa isang masasamang salita sa telepono, si Yashini ang tagapagligtas ng asawa ko, pinahintulutan talaga siya ng kumpanya mo na maging maliit na empleyado. Nanloloko at nanloloko pa rin. Sa tingin ko, ikaw ang nanloko at nanloko. Tama. Siguradong naiinggit ka sa talento ni Yashini, kaya siniraan mo siya, nangako kami ng asawa ko.
Set ng mga cosmetics mula sa iyong kumpanya ngayon lang, ngunit ang lahat ng pagganap ay mabibilang lamang sa ye on the head ng doktor. Isang oras. Ang opisina ay patay na tahimik. Laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa, iniisip na mayroon silang auditory hallucinations. Ito ba talaga si Ogo Liang, ang CEO ng Tianchen Group, isa sa nangungunang 500 kumpanya sa China, bilang isang nakalistang kumpanya? Sa sandaling sinabi niya ito, nagmura siya, at lumuhad siya at dinilaan si Ye Chen sa iba't ibang paraan. How could it feel absurd? Halos hindi galit si Liu Feng, ngunit nang may sasabihin sana siya, ibinaba ni Ogo Liang ang telepono. Sa sandaling ito, tahimik ang opisina na tanging mabigat na paghinga lang ang maririnig. Tinitigan ni Zhao Chen, Zhang Li, Zhou Kai at iba pa si Ye Chen ng may pagkabigla, takot, at pagkamangha sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Ye Wen na muling sinampal ang kanyang mukha, at sinampal pa rin ito. Napabuntong hininga si Liu Feng at tumingin sa mga mata ni Ye Chen na may pamumula. Bakit? Bakit ka, pag-aaksaya ng oras, biglang nagkaroon ng isang maluho na mansyon, at pagkatapos ay nakilala mo ang CEO ng isang nakalistang kumpanya? Isa ka bang unggoy na pinadala para parusahan ako? Hindi, kailangang tanggalin ang batang ito, kailangan ko, ayokong makita siyang muli kahit sandali. Nang tumahimik ang lahat, itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata at tumingin kay Liu Feng, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Wala pang 10 minuto, dapat kong ituring na nakapasa ako sa gawain ng kumpanya, tama ba? Patuloy na nagbabago ang kutis ni Liu Feng, na para bang kumakanta siya ng Peking Opera, at bigla siyang tumawa ng malamig. Marvin Ye, congratulations sa pagkakatanggal mo. Sa buong opisina, tanging sina Ye Wen at Liu Feng lang ang nakakaalam na si Ye Chen ang may-ari ng villa sa Kowloon Bay, ngunit pareho silang nanahimik tungkol dito. Matapos marinig na sa wakas ay sisibakan na ni Liu Feng si Ye Chen. Sina Zhao Chen, Zhang Li, Zhou Kai at iba pa ay tumingin kay Ye Chen na may mga ekspresyong nalulugod, na parang gusto nilang makita ang gulat at takot sa kanyang mukha. Walang ekspresyong sinabi ni Ye Chen, ang dahilan. I don't like you, and there are other colleagues who don't want to work with you. Is this reason enough? Ngumisi si Liu Feng. Ngayong ganap na niyang napunit ang kanyang mukha, napagpasyahan niyang sip-in si Ye Chen sa kumpanya, para hindi mabantaan ang kanyang sarili sa hinaharap, at bukod pa rito, ito lang ang tanging paraan para makaganti kay Ye Chen. Ngumuso si Ye Chen, tumingin sa kanya na may kalahating ngiti at nagtanong, may ganoong patakaran ba ang kumpanya para sa pagpapaalis ng mga empleyado? Don't tell me about the rules and regulations. You have to remember that the sales department is my territory. What I say is the rules. No one dares to say nothing about what I decide. Sa halip na galit, ngumiti si Liu Feng, at itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ipinakita ang hitsura na si Lao Su ang nagpasya sa iyo, at ang aking pangatlong tiyuhin ay ang direktor ng departamento ng mga tauhan, kung kumusta ako sa kanya, ano sa palagay mo ang kanyang gagawin? Tumango si Ye Chen at nakangiting sinabi, kaya ang ibig mong sabihin ay kung hindi lalabag ang empleyado sa mga regulasyon sa pamamahala ng kumpanya, kung sino ang gusto mong tanggalin ay tatanggalin. Pagkatapos nito, tumangala siya sa ibang mga tao sa tabi niya, at ngumisi, sa tingin mo rin ba? Maraming tao ang agad na yumuko at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Bagamat sobra ang ginawa ni Liu Feng, sino ang gumawa sa kanya na boss? Imposible para sa kanya at sa iba na masaktan siya para kay Ye Chen. Sa kabaligtaran, sina Zhao Chen, Zhang Li, Zhou Kai at iba pa ay tumugon ng panunuya. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito, at napakagaan ng loob nilang makita ang nanlilisik na anyo ni Ye Chen. Ibinuka ni Ye Wen ang kanyang bibig, ngunit wala siyang sinabi pagkatapos ng lahat. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagguhit. Sa mga mata niya, walang mas mahalaga pa sa taong nagligtas sa kanya noong gabing iyon. Sa sandaling ito, isang napakaseryosong boses ang tumunog sa broadcast ng kumpanya, pakiusap, bigyang pansin ang mga empleyado ng lahat ng departamento, pumunta kaagad sa conference room sa ikatlong palapag para sa isang pulong para makinig sa talumpati ni Chairman Ye sa panunungkulan. Dapat nandoon ang lahat ng empleyado. Huwag kang umabsent. Ang broadcast ay inulit ng 3 beses sa isang hilera. Hindi napigilan ni Zhao Chen na magtanong, Liu Xiao, hindi ba Fang ang apelyido ng chairman ng kumpanya? Bakit yan na naman ang apelyido? Sabay-sabay na tumingin kay Liu Feng ang lahat. Ngumiti si Liu Feng at nagsabi, hindi mo pa alam, narinig ko mula sa aking pangatlong tiyuhin na ang kumpanya ay nagsagawa ng board of directors kaninang umaga, at pinalitan namin ang isang bagong chairman na pinangalan ng Ye. Ano?
Bulalas ni Zhang Li at bahagyang nag-aalala, ito ay talagang isang bagong chairman. Bilang ang tinatawag na tatlong sunog ng appointment ng bagong opisyal, ito ba ay masusunog sa aming departamento ng pagbebenta? Ipinahayag niya ang opinyon ng lahat. Ang bawat kumpanya ay may mga pagkukulang. Kapag ang bagong chairman ay maupo, dapat siya ay masiglang ituwid, tulad ng pagganap ng sweldo, mga pangunahing benepisyo, at maging ang mga pagsasaayos ng departamento. Kahit anong gawin mo, laging masasaktan. Sa kapakinabangan ng ilang tao. Huwag kang mag-alala, ang pangatlong tiyuhin ko ay nag-inquire na tungkol sa impormasyon ni Chairman Ye. Kapag nalaman niya ang kanyang pagkatao at mga libangan, madali na itong hawakan. Kumpiyansa ng umiti si Liu Feng, at idinagdag, sa totoo lang, isang magandang bagay ang isang bagong chairman. Ang orihinal na direktor na si Fang ay halos walang pakialam tungkol dito, at hindi na namin ito makontak. Ngayong narito na si Director Ye, maaaring hindi na tayo maging mga ministro ng stock market. Imposibleng magpatuloy pa. Kung mas mataas si Liu Xiao sa hinaharap, huwag mo kaming kalimutan. Si Zhou Kai ang unang nambobola. Napangiti si Liu Feng ng may pagmamalaki, huwag kang mag-alala, hanggat ang lahat ay sumusunod sa akin ng buong puso, tiyak na iinom ka ng sopas, tayo na, masama kung mahuhuli ka at iiwan mo si Dong Ye na may masamang pakiramdam. May kasama daw siyang lalabas. Sumulyap si Zhao Chen kay Ye Chen at Minishan, paano ang batang ito? Gusto mo bang paalisin siya ng security sa kumpanya? Hayaan mo muna siyang pumunta sa meeting, at pagbalik niya, pupunta ako sa personnel department para tanggalin siya. Malamig na sinulyapan ni Liu Feng si Ye Chen, at muling sinabi, Ye Chen, maswerte ka, makikita mo ang karangalan ng bagong chairman ng kumpanya bago ka lumabas sa bag. Ang dahilan kung bakit gusto kong kunin si Ye Chen ay dahil hindi pa binibilang ng departamento ng mga tauhan ang impormasyon tungkol sa pagtanggal ng mga empleyado, at sa broadcast ngayon, kinakailangan na walang lumiban. Ngumiti si Ye Chen at hindi nagsalita, sinundan sila sa labas, at nakarating sa malaking conference room sa ikatlong palapag ng kumpanya hindi nagtagal. Ang conference room ay hindi karaniwan, ito ay halos 300 square meters. Pagtingin ko sa paligid ay punong-puno ng siksikan na upuan. Sa oras na ito, marami na ang nakaupo sa kanilang mga upuan na nakasuot ng maayos na damit. Sa harap ng conference room ay isang rostrum, at maraming mga executive ng kumpanya ang nagtuturo sa mga tao na maging abala sa kanilang sarili. Pinangunahan ni Liu Feng ang karamihan sa gitnang upuan sa kaliwa. Pagkaupo niya, naramdaman ni Ye Chen ang pagnanasang umihi, kaya paimpol siyang tumayo at pumunta sa banyo. Nang maghuhugas na sana siya ng kamay, may lalaking nakasuit at leather shoes na naghuhugas din ng kamay sa tabi niya. Ang kabilang partido ay nagmamadaling sumulyap kay Ye Chen, at pagkatapos ay tila may naisip siya, at napakasabik na sinabi, Ikaw. Ikaw si Ye Dong. Sino ka? Bahagyang nagulat si Ye Chen. Nais ng lalaki na makipagkamay kay Ye Chen. Nang mapansin niyang basa ang kanyang mga kamay, dali-dali niyang pinunasan ang kanyang suit at tuwang-tuwang sinabi, Ye Dong, ako ang general manager ng kumpanya, Gao Hong, tawagin mo na lang akong Xiao Gao. Na. Bago iyon, alam na ni Gao Hong ang impormasyon ni Ye Chen, kasama ang mga larawan. Nahirapan siyang hindi makita ang totoong tao. Ngayong nakasalubong niya ito sa banyo, paanong hindi siya ma-excite at magwawala? Bahagyang tumanggo si Ye Chen. Nagsumikap ka. No, ito ang dapat nating gawin. Si Ye Dong ang nagsumikap. Naging chairman ka na ng kumpanya natin sa murang edad. Hindi kalabisan kung ilarawan ito bilang isang henyo. Magalang na sinabi ni Gao Hong na para bang binugbog siya ng dugo ng manok, Ye Dong, dapat itayo ang meeting room, hayaan mo akong dalhin ka doon ng personal. Hindi, titingnan ko sa ibaba. Umiling si Ye Chen at ngumiti, anuman ang mangyari, ang kumpanyang ito ay kanya na ngayon, kaya dapat nating tingnang mabuti ang kapaligiran at hitsura ng kumpanya. Si Gao Hong ay isa ring mabuting tao. Dahil alam niyang susuriin ang bagong chairman ng kumpanya sa mababang paraan, tumanggo lang siya, okay, iimbitahan kita para magbigay ng talumpati mamaya. Nagsalita pa si Ye Chen sa kanya ng ilang salita bago bumalik sa conference room at naupo, nalaman lamang na puno ang buong conference room. Pinandilatan siya ni Zhang Li sa tabi niya, Marvin Ye, ano ang ginagawa mo? Tumatakbo ka sa ganoong mahalagang sandali. Kung tayo ay nadedawat, magiging mabuti ang iyong pakiramdam. Tama, binabalaan kita, huwag mong isipin na gusto mong maghiganti sa akin kung gusto mong matanggal sa trabaho. Malamig na sabi ni Liu Feng. Ngumiti si Ye Chen at tahimik na tumingin sa mga tao sa paligid niya.
Nang makita siyang ganito, napabuntong hininga lang si Zhang Li, at bumulong sa mga taong malapit, nakita mo na ba si Yedong? Hindi. Umiling si Zhao Chen, at habang tinitingnan ng buong conference room, bumulong siya, misteryoso talaga ang Yedong natin. Hulaan mo kung ano ang hitsura niya. Ilang taon na siya. Si Yedong siguro ay napakagwapo. Kung tungkol sa edad, dapat nasa pagitan ng 40 at 50. Nag-iisip na sabi ni Zhang Li. Sinabi ni Zhao Chen na may hitsura ng nympho, hindi. Sa palagay ko itong si Yedong ay hindi dapat 40 taong gulang. Dapat siyang magkaroon ng imahe ng isang dominanteng presidente. Siya ay bata at gwapo, walang asawa, at napakalalaki. Mabaliw ka. Binigyan siya ni Zhang Li ng naiiritang tingin at sinabing, sa tingin mo, idol drama ito, at dominante ka pa ring presidente. At saka, kahit na talagang dominanteng presidente si Yedong, posible bang main love pa rin siya sa iyo? Huwag maliitin ang mga tao. Mukhang hindi nasisiyahan si Zhao Chen at sinabing, ang matandang babae ay isang taong may puhunan pa rin, kung sakaling magustuhan ni Yedong ang aking estilo. Okay, magsabi ka lang ng ilang salita. Mabilis na huminto si Liu Feng. Si Ye Chen sa gilid ay nabigla nang marinig niya ito, kaya napailing na lamang siya ng palihim. Hindi niya alam na nang umiling siya, nagkataong nakita siya ni Zhao Chen. Naisip ni Zhao Chen na tinatawanan niya ang kanyang sarili, at agad na galit na sinabi, Ye Chen, ano ang ibig mong sabihin sa pag-iling mo? Bagamat ang apelyido mo ay Ye, ngunit ikaw at si Yedong ito ay isa lamang sa ilalim ng lupa, isang langit. Bumagsak lang ang boses. Isang napakaseryosong boses ang nanggaling sa stage. Tahimik. Lahat ay tumingala at nakita na si General Manager Gao Hangjing ay nakatayo sa entablado na may mikropono, na nakatingin sa kanila ng seryosong mukha. Tahimik na tumingin si Gao Hong sa mga tao sa ibaba ng entablado, at same time na sinabi, naniniwala akong alam ng lahat na ang board of directors ng aming kumpanyang Yovlei ay nabago na. Ang orihinal na direktor na si Fang ay nagretiro dahil sa pagbubuntis, at ang kumpanya ay nagpasimula ng isang bagong chairman, Dong Ye. Walang nagsalita sa audience, dahil natanggap na ng lahat ang balita noon, at ganoon nga, ngunit mas bumilis ang paghinga ng lahat. Sa kumpanyang walang pinuno, tayong lahat ay lubos na naniniwala na ang pagdating ni Yedong ay tiyak na magdadala sa kumpanya sa isang bagong antas. Lahat tayo ay lubos na naniniwala na sa ilalim ng matalinong pamumuno ni Yedong, lahat ng kawani ng kumpanya ay magkakaroon ng kanilang sariling fighting spirit at enterprising spirit. Pagkasabi noon, humakbang pasulong si Gao Hong, yumuko sa mga manunood, at magalang na sinabi, gusto kong hilingin kay Yedong na pumunta sa entablado at magbigay ng talumpati sa kanyang inaugurasyon. Kasabay nito, yumuko rin ang ibang mga executive ng kumpanya sa likod niya at sabay-sabay na sinabi, pakiimbitahan si Yedong. Umalangaw-ngaw ang maayos at malakas na boses mula sa bawat sulok ng conference room, kasama ang mainit at mapagbigay na mga salita ni Gao Hong, na lubos na nagpakilos sa kapaligiran ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng lahat at maingat silang tumingin sa paligid, nagtataka kung sino si Yedong, ang bagong chairman ng kumpanya. Maging sina Liu Feng, Zhao Chen, Zhang Li, Zhou Kai, Ye Wen at iba pa ay hindi exception. Kung hindi lang nila naisip na may mga pinunong nakatingin sa kanila, matagal na silang tumayo. Sa inaabangan na sitwasyong ito, si Ye Chen, na nakaupo sa tabi ni Zhang Li, ay dahan-daang tumayo.